Alam nyo na, lola niya pag malamig, nagpapakunoy-kunoy pa sana sa higaan, pero naririnig ko sila sa labas. Kasi weekend nga. Mag-aayos ng sa Christmas tree. Sabi ng anak ko, ayusin ko daw yung yun yung isasabit sa may fireplace. So nagtulong-tulong man, kunwari ako kaunti-unti lang ng tulong kasi paupo-upo lang naman yan hindi patayo-tayo. So ayan na, ipanglagay namin sa fireplace. So, lahat nag-participate. Ay, ganyan yan. Tuwing yearly yan. Pag nagkakabit ng Christmas tree, lahat ng mga bata nagpa-participate yan. Naglagay sa Christmas tree, lahat-lahat. O, pati yung isa na yan. Kasi yung isa kong apo nasa lola niya eh. Tapos, natapos na nga naglagay yung yung Christmas tree. Naglaro-laro ang mag-ama. Habang kinabukasan naman, ito naman nagising ako. Wala ng tao. Walang katao-tao. Kasi may pasok na nga Monday. Pagkagising ko, ganyan ang nakita ko. Walang katao-tao, ang linis, o diba? O ang linis, wak, kasi manugang ko. Pag naglinis yan, 2 times a week sa loob ng isang linggo. 2 times a week talaga. Talagang malinis as in. Mula apare hanggang ulo, o kaya hanggang mga sulok-sulok na yan. Carpet yan, lahat, pati sopa yan, vacuum yan, lahat-lahat yan ang linis-linis ng bahay at saka ang bango-bango. Kaya saan ka talaga pagbalak kung kumain ng malangsa o tuyo o kaya isda, kailangan ko pang magtago sa bodega para doon ko lutuin. Ito na mga apo ko, pagdating ng hapon pag uwi, gusto nila ang kainin nilang hapunan ay almusal. So nauwi na naman sila. Sila lang dalawa kasi nga yung isa na ando sa lola niyang isa. Sila lang dalawa, pancake at saka sausage patties ang kakainin nila. Which kami naman, meron kaming leftover na beef from last night. Hindi nga ako kumain ng baka na yun kasi nga naaamoy ko, nagluluto yung anak ko, naaamoy ko, parang ako naglili, naaamoy ko, ayaw ko. So ito na mapakialamera kong ako. Gusto niya sa hat, magtulong din. So ayan, pagkatapos nilang umalis papuntang school naman, naghugas-hugas muna ako ng aking mga hugasan, parang nakasampay na yung may nakasampay dyan sa parang may nakasampay dyan sa sa basin tuloy sa lababo. So ayan nga, naghugas-hugas kasi nga may mga hugas-hugasan bago ako nagbabalak na naman akong kumain ng isda kasi nga ang inulam ko kagabi yung sukining gulay. Ginisa ko lang talaga sa sibuyas at bawang yun. Wala nang halo. Minsan nilalaga ko. Hanggang ngayon meron pa ako. Pero alam ko na next year, pagpunta namin sa lola ng manugang ko, pag kumuha ako ng mga patatas, i-incan ko na lahat. Pati mga gulay, ko yun, ipo-frozer ko, ipapak ko yan para meron akong stock na mga Kasi ang laki pakinabang ng mga tomato. Ang laki talagang pakinabang. Ilang kami, hindi kami bumili ng ng tomato sauce. Kasi nga ang dami kong naka-incan nagamit namin. So ayan na, kukunin ko na yung isdang Ayan lang naman, ayan. Kumbaga yan ay isang catfish, isang buong catfish na pinilay. Yan, pero hindi ko naman yan kayang ubusin. Hati kami ng anak ko yan. Gusto daw niyang kumain din yan. So, sinimplihan ko lang na paksiw muna yan dahil nagpo-frozen nga. Kailangan mo ibabad sa mainit na tubig bago mo lutuin. So, habang kami nagkikwentuhan ng manugang ko, yan habang ako'y naghihiwa-hiwa. Luya lang naman ang ilalagay ko. Luya, bawang, sibuyas. Tapos, lagyan ko ng paminta. Tsaka, asin. Yan. Yan lang naman ang ihahalo ko sa aking simpleng paksiw kasi naubusan na ako ng ng sili. So, wala ng sili. Yan lang talaga. So, yung manugang ko yan, siging kwento. Kaya ito, naka-off ito kasi nagkukwentuhan kami kasi nga yung apo kong isa nakapasa siya sa basketball team sa school nila. So, proud na proud naman yung apo ko. Proud na proud ang lahat kasi pumasok siya sa isang team ng basketball. Nakapasa siya sa school pa naman nila. So, happy ang lahat. So, ayun na nga. Pagkatapos niyan, lumabas na ako ng garahe para kunin ko yung kaldero kong nilulutuan. May kaldero kasi akong nilulutuan na malamig na ng tuyo sa bodega. So, langhap na langhap ko. Pagbukas ko pa lang, langhap na langhap ko ang lamig. Umuusok-usok pa ang aking bebeg. So, papunta na ako yan sa bodega mismo. Iyan. Kinuha ko lang yan. Tapos, iyan. Hiniwa ko na yung mga lahat ng kailangan. Nilagay ko na lahat dyan sa Tapos, pumunta na ako dyan sa bodega. At dyan ko na nga niluto.
So, pero ang lamig-lamig sa loob. Hindi ako nakatiis talaga. Nagsasayaw-sayaw pa ako dyan. Kung ano nang pinagagawa ko dyan kasi nilalamig ako. Nakita ko yung yung dumbbells yan ng apo kong na andito na regalo sa kanya ng lolo niya yan. So, ginagamit niya yan. So, hindi ko alam kung paano gamitin yung mga yan. Palibasa hindi ako nag-i-exercise. So, ayan. Malapit nang matapos yan. So, ayan ang ginagawa ko. Tingnan niyo, kinukunan ko ng video. Kaso, against the light nga, medyo malabo ang kuha. So, hinayaan ko na lang. So, mahiga-higa sana ako dun sa ang laki ko talaga. Ubalihin, nagkanggadram. Pero bakit pag nagsasalamin ako dito sa amin ay parang ang payat ko? Madaya yan salamin na yan dito sa loob ng bahay. Madaya ang salamin sa loob ng bahay. Ayan yung kanyang, ano ko ba? 11 years old pa lang niregaluhan ng ganyan. Sabi ko, sige, mag-exercise ka na mag-exercise para may mga, may mga barbell ka pa yan, ang bigat-bigat. Hindi ka na lalaki. Sabi ko ngayon, mababa ka na, magiging para kan si Super Mario. Tawa ng tawa yung anak ko eh. Ayan na. Naisipan ko yan, magbanat-banat dyan kasi nilalamig talaga ako. Pero panisusin ko yung camera sa medyo malayo. Ito namang upuan ko na to, istorbo. O, tingnan mo, tsagadag, tsagadag, cha-cha-cha, tsagadag, 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 tsakatak, tsak-tsak, tsak-tsak-tsak, tsagadag, tsak-tsak, tsididin-tin-tin-tin-tin, tatararatata, tatararatata. Hindi kaya tanggalin yung upuan. So, ayan na, lumabas na ako. Pinatinag ko lang yung kawali ko, nilagay ko muna sa labas bago binalikan ko na. Tapos kumain na ako. Hati kami ng anak ko sa isda. So, ayan lang guys, ang sarap ng pagluto ko. Siyempre, nagluto din ako ng kanin. Ang kanin na binili ng anak ko ay brown rice. So, maganda. Thank you for watching.